Iniutos ni US President Donald Trump sa US Navy na harangin ang lahat ng barko sa Strait of Hormuz. Kasunod yan ang bigong peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa Pakistan. Sinisisi ng dalawang bansa ang isa't isa sa pagkabigo ng peace talks na inabot ang 21 oras. Ayon kay Trump, naging maayos naman daw ang usapan ngunit hindi sila nagkasundo sa usaping nuklear. Matatanda ang kasama sa hiling ng Amerika sa negosasyon na itigil ng Iran ang nuclear program nito. Para sa Iran, kalabisan o excessive ang hiling na yan ng Amerika. Sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa isang social media post, malapit na sana silang magkaroon ng kasunduan pero nakaengkwentro raw sila ng maximalism, shifting goalposts o pabago-bagong kondisyon at patakaran at blockade mula sa Amerika. Hindi sinabi ni Araghchi kung ang itinutukoy niyang blockade ay pagharang sa Strait of Hormuz. Nauna lang sinabi ni Iranian Foreign Minister Muhammad Khalibaf, bigong makuha ng delegasyon ng Amerika ang kanilang tiwala sa peace talks. Kasunod ng utos ni Trump, sinabi ng US military, hindi haharangin ang mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz na galing o papunta sa non-Iranian ports. 5 buwan nang hindi nagpapakita sa publiko si Senador Bato de la Rosa. Sa paglulunsad po kahapon ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition, nagpadala siya ng isang audio message bilang suporta. Balitang hatid ni Jamie Santos. Formal nang inilunsad ang RAGE Coalition o Reform Alliance for Good Governance and Accountability, isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na naglalayong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin daw ng RAGE Coalition na pag-isahin ang magkakaibang sektor sa panawagan laban sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin at umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan. Kabilang sa mga pangunahing partidong bumubuo nito ang PDP Laban, Partido Reforma at Reform PH. Itinalaga bilang pangunahing convener ng koalisyon si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sa kanyang talumpati, binanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin. Isa sa nagpahayag ng suporta ay si Senador Bato de la Rosa na ilang buwan nang hindi umaattend ng sesyon sa Senado. Sa panahong ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Inaasahang palalawakin pa ng RAGE Coalition ang kanilang hanay sa mga susunod na buwan. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Bistado ang tangkang pagpuslit ng hinihinalang shabu sa isang kulungan sa Kalibo, Aklan. Ang kontrabando itinago sa mga tangkay ng kangkong na bitbit ng isang binatilyong dalaw. Naalarma raw ang mga tauhan ng BGMP nang biglang umalis ang kasama niya. Ininspeksyon ang dala niyang kangkong na pansahog daw sa sinigang at nadiskubring nakatago sa mga tangkay nito ang umano'y shabu. May timbang yun na 3 gramo. Hawak ngayon ng pulisya ang binatilyo. Iniimbestigahan na rin ang bibisitahin sana niyang Person Deprived of Liberty o PDL na nakakulong dahil din sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Sa Batasan Complex naman, dinala ng ilang magsasaka at mangingisda galing Batangas ang kanilang panawagan para sa pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, sa ika-6 na araw ng kilos protesta ng mga magsasaka, mangingisda at manggagawa galing sa iba't ibang bayan ng Batangas, sa labas ng Batasan Complex sila nagrally. Nananawagan silang aksyonan ng gobyerno ang mataas na presyo ng langis na labis na nagpapahirap daw sa kanila. Ayon kay Isabelo Anicaya Sr., isang mangingisda at Secretary General ng Habagat o haligi ng Batanggenyong anak dagat, hirap na raw ang mga mangingisda dahil wala nang kinikita sa sobrang mahal ng petrolyo. Kaya ang iba raw ay binibenta na ang kanilang mga bangka.
Sabi naman ni Sonny Rojas, isang magsasaka mula sa Nasugbu, Batangas at miyembro ng pamato o pagkakaisa ng mga manggagawang bukid sa Tubuhan, mahirap na nga raw ang kalagayan ng mga magsasaka dati, lalo pa daw humirap ngayon. Nababagalan din daw sila sa aksyon ng gobyerno sa energy crisis. Sabi ni Rojas, dapat daw alisin na ang excise tax at value-added tax sa langis. Nasa rally, sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Kabataan Party List Representative Reneco, Gabriela Women Party List Representative Sara Ilago, at Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Sabi ni Leviste, dapat daw bilisan na ng gobyerno ang pag-aksyon sa hinaing ng kanyang mga kababayan. Dapat daw agad ng aksyonan ang pagpapababa ng VAT sa langis, at sabi pa ni Leviste, ang tumututol daw sa schedule para matalakay ang pagpapababa ng tax o ng VAT ay si Executive Secretary Ralph Recto dahil daw malaki ang babawas sa buwis na kinokolekta ng gobyerno. Sinusubukan pa ng GMA News na hingin ang panig ni Recto. Dismayado naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa aksyon ng gobyerno sa sisi sa langis. Suportado niya raw ang pagsuspinde sa excise tax at pagbabawas o pagtanggal sa VAT. Sabi naman ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago, kulang ang 5,000 pisong ayuda na ibinibigay sa ilang nasa sektor ng transportasyon. Isinusulong daw nila ang 50,000 pisong production subsidy para sa mga magsasaka at 30,000 pisong production subsidy para sa mga mangingisda. Pagkatapos ng programa sa harap ng batasan, didiretso sa Mendiola ang mga magsasaka at mangingisda bago sila bumalik sa Liwasang Bonifacio kung saan sila nagka-camp out o natutulog. Gagawin daw nila ito hanggang may aksyon na ang gobyerno sa kanilang mga panawagan. Yan ang latest mula rito sa Batasan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Ito na ang mabibilis na balita. Nawala ng tubig ang ilang customer ng Maynila dahil sa nasirang pipeline sa Tondo, Maynila. Nang bumulwak ang tubig sa gitna ng kalsada, kanya-kanyang dala ng timba at lalagyan ng mga residente para kumuha ng tubig. Ayon sa Maynila, nagkaroon ng emergency pipe breakage sa pangunahing water pipeline ng Santa Maria at Coral Street sa Tondo. Nagpapatuloy pa ngayon ang pagsasaayos roon. Pabago-bago pa rin ang Air Quality Index sa Navotas matapos masunog ang Navotas Sanitary Landfill ayon kay Mayor John Ray Tiangco. Ayon kay Tiangco, noong nakarang taon pa tumigil ang operasyon ng nasabing landfill matapos mapaso ang prangkisa nito. Pinapayuhan ng mga residente roon na magsuot ng face mask kapag lalabas. Nagsimula ang sunog gabi ng Biyernes at patuloy pa rin itong inaapula ngayong araw. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Positibong natukoy ng NBI na cyanide ang laman ng mga boteng nakuha mula po sa ilang Chinese na mangingisda sa paligid ng Ayungin Shoal noong February 2025 at nito pong March 2026. May ulot on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Connie, sadya raw nilalason ng mga Chinese fishermen na sakay ng mga Chinese maritime militia vessels ang katubigan at mga bahura sa palibot ng Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ito ang naging konklusyon ng National Security Council at Philippine Navy base sa dalawang insidente sa bahura noong February 2025 at March 26 kung saan nabawi mula sa mga Chinese fishermen ng mga bote na may laman ng cyanide. Hindi na raw aresto ng mga tauhan ng Philippine Navy ang mga Chinese dahil wala namang pasilidad sa BRP Sierra Madre kung saan pwede iproseso ang mga kanilang dadakpin. Bukod dito, hindi agad ito madadala sa mainland Palawan para sampahan ng reklamo. Nasuri ng National Bureau of Investigation ng mga water samples mula sa mga kulay dilaw na bote at positibong kinilalang substance na nakahalo sa tubig bilang cyanide. Isang kemikal na kayang pumatay hindi lang ng marine life kundi maging tao. Ayon sa NBI, 14 milligrams lang ng cyanide ay kaya ng pumatay ng tao kung ito ay malunok o papasok sa katawan. Hinahang ng Philippine Navy, posibleng may kinalaman ng ganitong operasyon sa tangkang tanggalan ng tubig at pagkain ng mga sundalo na nagbabantay sa BRP Sierra Madre na matagal nang pinatatanggal ng China kaakibat ng kanilang pag-angkin sa halos buong South China Sea. Ayon sa NBI, kahit isa lang sa desalination machine o makina na kayang maglikha ng tubig inumin mula sa tubig dagat, posibleng nakalalason pa rin ng tubig at hindi ligtas na inumin. Regular na gumagamit ng desalination machine ng AFP sa mga outpost sa West Philippine Sea dahil napakahirap magdala ng fresh water sa mga sundalo doon.
Isinumite na ng National Security Council ang mga litrato, video at ibang ebidensya kaugnay ng insidente sa Department of Foreign Affairs para sa posibleng paghahalin ng diplomatic protest sa hinaharap. Wala pang pahayag ang China o Chinese Embassy tungkol dito. At yan ang latest mula rito sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Con. Maraming salamat, Chino Gaston. Nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na hindi sila namamahagi ng birthday cake sa mga senior na residente. Kasunod yan ang nabistong birthday cake modus kung saan iginapos ang isang senior citizen at kanyang mga apo sa Novaliches at pinagnakawan ng mga salarin na may dalang birthday cake na mula raw sa LGU. Ayon sa Quezon City LGU, birthday package ang kanilang ipinamimigay na naglalaman ng grocery items at iba pang produktong nakatutulong sa kalusugan ng mga nakatatanda. Paalala nila sa mga senior citizen, huwag magpapasok o pagbuksan ng pinto ang mga hindi kilalang tao. Dapat daw mag-ingat at maging mapanuri. Layag na layag ang ship para sa fans ng PBB fan duo na Carton. From bahay ni Kuya hanggang sa outside world, the kilig is real sa exclusive fan meet kina Anton Benzon at Carmel Collado. Enjoy naman ang dalawa sa pakikipag-bonding sa kanilang fans. Full support din ng fans ng Kapuso Love Team na Waiko para sa unveiling ng kanilang LED billboard sa isang intimate celebration na kisaya pa sina Waynona Collins at Marco Masa sa kanilang supporters. Weekend well spent din para sa Maka Love Stream co-stars tina Anton at Marco na si Sean Besagas. May post-birthday bash siya kasama ang fans. Thankful si Sean sa kanyang supporters na itinuturing na niyang pamilya. May mga tanong talaga na with 100% gulat factor. Relate man sa kanyang isang nanay sa Oriental, Mindoro. Ang kanya kasing 2-year-old na anak may existential question. Mami, happy ka? Kasi ako happy ikaw. Oy, tatlong salita lang pero wala raw kapantay ang hatid ng tanong ng batang si Ellie sa kanyang mommy Rachel. Ramdam na ramdam ang care ng kanyang unika iha sa instant mood check. Sabi ni Mommy, malambing talaga si Ellie at laging kinukumusta ang kanyang ina sa tuwing makikitang seryoso. Hanga naman ng netizens sa tila maturity ng bata. Tiny human sa paningin, major naman pagdating sa emotional intelligence. Ang video halos 700,000 na ang views. Trending! Ang sweet. Ang sweet naman. Gusto natin lahat maging happy. Correct. Ayan.